Magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Actually, gabi na. Pero hindi kasi ako talaga makatulog eh. Grabe, tignan mo yung oras oh. Tignan mo yung oras oh. Ayan, kita ba? Ayan, magpo-1:30 na. Anyway pala, yung mga gustong magpabili ng ganito, may dito kasi ako nagtatrabaho sa CIA. Ganito yung mga talagang high-tech na relo ngayon. Kasi kung pipilitin mo lang din ganito, di ba? Di ba? Hindi na mahulog, di ba? High-tech na high-tech, ito yung mga pinaka-advance na relo. Kasi papatuloy natin, hindi kasi ako makatulog kasi nagkape ako ng barako kanina. Tapos wala, hindi na ako makatulog. Sabi ko, ayaw ko na magkape ng barako. Never in my life. Ang hirap pala matulog eh. Anyway, sa ating pag-uusapan for today, ay bibigyan ko kayo ng mga tips, sikretong paraan para mas lalong mapamahal sa iyo ang isang lalaki. So bilang isang lalaki, gusto kong i-share sa inyo to para mas makatulong sa inyo ng mga girls o mga girl. Mas mapamahal ang iyong partner. Okay, bigan, pero bago natin pagpatuloy, don't forget to hit the subscribe button and click the notification bell. Yung call mo sana para lagi ka pong updated sa mga susunod pang mga videos just like this. Okay, so let's go na mga ems. Let's go! Joke lang pala mga kaibigan. Naantok na pala ako. Tutuloy na lang natin bukas ha. Naantok na talaga ako. Okay lang ba? Bukas na lang. Okay? Okay lang. See you tomorrow. Good night. Good morning mga kaibigan. Parang maalala ko na naginip ata ako kagabi. Nagbe-vlog ba ako kagabi? I don't remember. Basta parang nagbablog ako. Anyway, for today's video ay ating pag-uusapan. Para wag na natin patagalin. Pag-uusapan yung mga paraan para mas lalo kang mahalin ng isang lalaki. So, sikreto lang natin to ha. Sikreto lang natin to. Kaya i-share nyo itong video na to para kung silang makakalam. Okay? Ayan. So, maraming salamat. Ayan na. Wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Are you ready? Are you ready to rumble? Number 7. Don't be like Cain. You know Cain? Kilala niyo si Cain, ha? Kung siguro nung bata kayo, nakikiattend kayo ng mga Sunday school, or kahit ngayon, pag nag-church kayo, si Cain ang kapatid na Abel. Okay? Napatay niya si Abel dahil sa sobrang selos. Okay? My point here is, huwag kayong masyadong maging selosa, mga kaibigan, mga babae dyan. Ha? Jealousy is good, but too much is a sin. Ang pala nabasa yun sa Bible yun. Kasalanan ang sobrang pagsiselos. And at the same time, teka, Cain, babae pala kayo, no? Dapat, Caina. Paborito ko na word yan eh. Lalo pag umaga. Caina! Ayan. Huwag kayong masyadong maging selosa sa iyong partner. Alam nyo kasi kapag selos ka ng selos sa isang lalaki, lumalaki yung ulo niyan, pumupog yan. Ibig sabihin, pag tingin niya sa sarili niya mas gwapo, nako, sooner or later, hindi ka na nababagay sa kagwapuhan niya. Yun ang tingin niya. Kaya the more ka kasi na nagsiselos, na pinagselosan ng isang tao or kung anong kanyang ginagawa ay mas lalo niyang ginagawa ito. Kaya real talk yun real talk bilang isang lalaki. Kapag lagi kang pinagsiselosan sa isang babae, di papatunayan na namin. Ganun yung mga ibang lalaki. Okay? So, ayan, huwag masyadong maging selosa. Okay? Ayan. Number 6. Be a mother. Alam mo yung mother, alam niya na alagaan, maalaga yan sa kanyang anak. Ganon din. Dapat ikaw na babae ay dapat alam mong alagaan yung boyfriend or yung asawa mo. Maalaga, malambing, yung bang pwede mong, bilang isang lalaki, pwede siyang mapagsabihan ng mga pinagdadaanan, mga problema sa buhay. Dapat alam mo yung role mo na isang babae. Alam mo yung role mo. Malambing, grabe ito. Ito yung isa para sa akin. Pero isa para sa akin. Nakakaalis ng pagod, nakakaalis ng problema kapag yung partner mo ay malambing siya. Oo kaibigan, kapag malambing ka, parang feeling ko lahat makakaya ko at sa paraan na yan, mas lalo ka naming mamahalin. Okay? So, dapat alam mo yung role mo. Maging malambing ka, maalaga ka, dapat alam mo magluto. Ganon. Okay? Number 5.
Don't be like enemy. Tulad nito, Inday, timplan mo nga ako ng kape. Inday, bilhan mo nga ako ng sigarilyo. Inday, maglaba ka nga. Inday, halika dito, may gagawin tayong himala. Inday, puday. Huwag ganon. My point here is, hindi lahat ng gusto ng asawa o ng boyfriend mo ay ibibigay mo. Alam mo na i-limit. Alam mo na i-control. You know why? Napakahalaga nito. Okay? Alam niyo kung bakit? Halimbawa na lang yung bata. Alam niyo yung bata, kapag na-spoil yan, yung bang laruan, meron siyang gustong laruan, tapos bilhan mo. Okay? So, next na naman, meron siyang nakita na bagong laruan, bilhan mo na naman. And then another one, and then another one, and then another one. Tignan mo yan. Yung mga laruan niya na yun, hindi niya alam alagaan. Kalat lang dyan, hindi niya alam iayos. Kasi masyado mo nang binibigay ang lahat ng kanyang hiling. Ganon din sa partner. Huwag mong lahat ng kanyang hilingin ay ibigay mo. Halimbawa, kapag sa mga mag-asawa, may mangyayaring mga salpukan, bigyan mo siya ng twist. Hindi porke nangalabit lang ng konti, okay, tara. Bigyan mo siya ng twist. Kasi alam mo, kapag may twist yan, pag may nagkakaroon ng twist yan, mas na-excite kaming malalaki. Mas nagiging, alam namin na paghirapan bago namin makamit ang kasiyahan. Or tulad ng halimbawa ko kanina, be like a mother na malambing, alam mag-alaga. Pero kapag one-sided lang, kapag halimbawa 1 week na ganon, 2 weeks na ganon, ikaw na lang laging nag-aalaga sa kanya, ikaw na lang laging nalalambing sa kanya, toxic na yun sa isang relasyon. Sabi nila, to love is to give. Pero sa single lang yun. Sa relationship, love ay dapat yung mga ganon is give and take. Hindi pwedeng one-sided lang kasi toxic na yun. Dapat give and take. Okay? So kapag nakita mo na hindi ka nilalambing man lang or parang wala siyang pakialam sa'yo, you need to lay low. Dapat alam mo din na i-balance na hintayin mo na siya yung manlambing din. Kasi kapag laging ikaw ng ikaw, may spoil yan. Nawawala na yung halaga, nawawala na yung visa mo. Okay? Kaya hintayin mo na siya din ulit and then tapos ikaw, ganun lang. Kasi give and take yan Give and take. Huwag kang maging katulong na give lang and give and give. Okay? Number 4. Be lost all. Opposite lang ng huwag kang maging losyang. Hindi porke matagal na kayo nagsasama ng asawa mo or ng boyfriend mo matagal na kayo hindi mo na alam na alagaan yung sarili mo. Nagiging losyang ka na. Dapat lost all. Kahit matanda ka or hindi ka naman nagmumukhang ganon kagandahan, dapat alam mo na alagaan yung sarili mo. Okay? Halimbawa nito kapag bigyan mo din ng time na magpa-parlor, magpa-beautex, magpaganda, magpabango, or ayusin yung appearance mo. Kasi bilang isang tao, kahit sinasabi nila na ang panlabas na hindi mahalaga, napakahalaga pa din yun. Tao tayo. Kahit anong gawin mo, nakatingin pa din tayo sa panlabas na nyo, sa kung anong nakikita ng dalawang mata mo. Kaya dapat alam mo din na alagaan yung sarili mo. Pero my point here is, hindi naman yung sobra-sobra, yung nagiging mason ka. Alam mo yung mason? Yung ang dami nilang nilalagay na pampakinis sa sahig, sa wall para maging makinis. So, hindi ganoon. Dapat simple lang na pampaganda, simple lang, pero maganda, malakas ang dating. Huwag mo masyado yung makakapal na, alam mo, sabi ko maging mason, dami nilang mga nilalagay sa mukha na semento para kuminis lang. Hindi ganoon. Dapat simple lang pero maganda. Okay? Dahil mas lalo kang mamahalin ng isang lalaki pag ganon. Okay? Dapat bilos all. Okay? Number 3. Ito na. Hindi ko alam kung baka may mababash ako dito. Patak-patak din naman. Oo, kaibigan. Hindi porke lalaki kami, kami na lang lagi. Kami na lang lagi yung gastos. Kami na lang lagi yung mga gastusin sa bahay. Kami na lang lagi nanlilibre. Kami na lang. Tapos sa uli kami din ang naluloko. Huwag ganon. Kung gusto mo na mas lalo kang mahalin ng isang lalaki, dapat patak-patak din.
Kung siguro ako naglilibre ngayon, ikaw na yung lalaki naglilibre ngayon, maybe ngayon tapos next week ako, tapos yung susunod na week ikaw din naman. And then next lalaki tapos ikaw din naman ganon. Pero kung siguro wala kang trabaho, naintindihan naman ng mister mo or your boyfriend. Pero kapag meron ka naman, dapat alam mo na intindihin na meron din siyang kailangan. Tapos, maging patak-patak din. Siguro, real talk to, mas lalo kang mamahalin ng lalaki pag ganun. Oo, my dear. My dearest dear. Okay? Number 2. Dapat alam mo makibanding. Spending time with your loved ones is napaka best na way para sayangin mo ang oras mo. Although hindi naman nasasayang kasi kasama mo yung pamilya mo. Pero ito talaga, ang pinakamahalaga to is to make a bonding. Kasi the more na nagbabanding kayo ng partner mo, the more ka na minamahal, nagkakaroon ng closeness sa bawat isa sa inyo. Sa iyong relasyon, mas tumitibay yan pag may banding. Halimbawa, kakain kayo sa labas, pero kung wala kayong pera, hindi makakain pa din naman kayo sa labas sa labas ng bahay nyo. Diba? Labas nyo yung lamesa, yung kanin, tapos bili kayo ng tuyo or sardinas, harap nyo yon, tapos kukuha kayo ng kalamansi o kalamansi juice. As long as magkakaroon kayo ng banding, hindi mo naman kailangan ng mamahalin na punta ka sa park or mamahalin na kainan para magkaroon ng banding. Inside your home, ay magkakaroon pa din ng banding. Banding na manood or basta sinasamahan mo siya. Promise to, the more na nagkakaroon kayo ng banding sa isa't isa, mas lalong tumitibay at minamahal nyo ang inyong relasyon. Ganon din sa mga magsyota, magkasintahan. Okay, the more na nagkakaroon kayo ng banding is, hindi ko naman sinasabi na araw-araw din. Unity limit. Sabi ko nga, dapat alam mo na i-control din kasi nawawala yung halaga niyan pag palagi nakakasawa. Okay? Sa una, maybe sabihin na natin, okay lang. Sa unang buwan, dalawang buwan. Pero pag lagi nakakasawa yan, pustahan tayo. Number 1, ito yung pinakamahalaga. Ito yung talagang pinakasikreto para mas lalo kang mamahalin ng partner mo. Ipag-pray mo yung lalaki. Yes, 100% na sure ako dito na mas lalo kang mamahalin ng isang lalaki pag ginawa mo yon. Kahit gaano pa katarantado yung lalaki na yan, kahit gaano pa kasama yung lalaki na yan, dapat alam mo ipag-pray. Oo kaibigan, dapat ipag-pray mo dahil kapag si Lord ang nagbigay ng pagmamahal sa isang lalaki, true love yon. Pagmamahal na purong parang kape. Hindi gatas pala. O kaibigan, halimbawa ko na lang dito, my mother. Nabutan ko ang mama ko na kung gaano siya umiyak. Nabutan ko kung gaano siya sinasaktan ng aking ama. Kung nakita ko na dalawang mata akong nakakita kung paano natutukan ng, alam mo, double blade. Uso sa amin nun sa bundok, yung double blade na kutsilyo. Sobrang talim nun. Nakita ko kung gaano siya masaktan. Pero alam niyo kung anong pinaka nakita ko sa kanya. Kung gaano siya umiyak hindi dahil sa nasaktan, kundi mag-pray kay Lord. Lagi niyang pinagpe-pray, yun yung nakita ko. Na lagi niyang pinagpe-pray ang aking ama. And now, anong resulta? Yung ama ko dati, sa kanya na lahat ng bisyo. Alak, sigarilyo, MOMA. Alam mo yung MOMA? Yes. Taga-bundok ako, di ba? Sugal, karaoke, mga bisyo ba? And wala siyang binibigay na sustento sa amin. Meron man siguro, pero mas marami pa din yung ginagamit niya sa. Pero look at now, sino nga leader sa church? Mahal na mahal niya yung mama ko. Tandam namin yun, bilang isa. The reason is that my mother knows how to pray to the Lord.
Sabi niya, Lord, naririnig ko mga pray na yun. And talagang hindi lang pray na, Lord, pag-pray ko yung asawa ko, baguhin mo sana ang kanyang buhay. No. Kapag mag-pray ang aking mother, talagang ramdam mo yung sincerity. Makikita mo yung mga luha sa kanyang mga mata. Yung talagang iiyak niya ng sobra-sobra. Hindi lang pray na ganun na lang. But deep inside, talagang napaka-sincere na gusto niya na magbago ng aming ama. Dumating din sa punto na kinikwento niya sa amin na gusto niya niyang hiwalayan pero dahil sa amin ay hindi niya nagawin. Ganun. And nung resulta, binigyan ni Lord ng pagmamahal ang aking ama. And the result is, here we are, loving each other. Nagmamahalan bilang isang pamilya. Nagsusuportahan sa hirap at ginhawa. Because of my mother. Because of the prayer ng aking ina. That's it for today's video. I hope that you really enjoyed and marami kayong natutunan. Maraming salamat sa inyo. Don't forget to hit that subscribe button. Yan. And pakishare po ito. Video na to. O kung meron po kayong katanungan, pwede nyo itanong dito sa comment section o paki-follow ang ating Facebook page, Tambayan ni Mael. Hindi po MNN, kundi Tambayan ni Mael. Andito po sa description box niya ang kanyang link. At pwede kayong magtanong sa akin about relationship tips or about Christian advices. I love po for today's video and God bless you all. See you!